Kumusta mga kanoisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo man about sa politika ng ating bansa. No? So ang video ito ay mula kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang nagkagulo na. PBBM matapos minura-mura Duterte pahiya. Iiyak sa matinding pasabog, Diyos ko. Iiyak sa matinding pasabog daw. Oh. So again, ang video ito, bago natin simulan, The News Board, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So mga kanoisi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, kakapasok lang naghagulo na. PBBM matapos minura-mura Duterte pahiya. Iiyak sa matinding pasabog, Diyos ko. Bakit naman iiyak, ano? Mumura-mura ka, tapos iiyak ka. So again, The News Board, Filipino, like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos Duterte, matindi to at Maka Duterte, lalong iiyak dito. Matapos ang matinding pambabalahura ni Inday Sara sa ating Pangulo, abay heto, mga Maka Duterte, sumunod sa yapak ng kanilang amo na puro Susunod talaga yan. Yan yung problema sa kanila, yung mga diehard sila. Hindi na nila iniisip na what if totoo nga yung mga binibindang sa mga idolo nila. Ano yun, bulag-bulaga na lang? galit at pagmumura sa ating Pangulo. Mga, lagi kang tulog. Hindi ka nga mahagilap eh. Wala kang alam. Wala kang ginawa kundi mambudol ng mga Pilipino. Dahil wala kayong ginawa kundi magnakaw. Putang ina kayo. Ano yung 125 million na confidential funds na yan? So parang excuse yan. Anak ng tete. Hindi magkakaroon ng ganitong gulo or hindi mag-iingay ang taong bayan. Sa galit, sa puta kayo ng administrasyon mo, bangag. Dahil tayong presidente na incompetent, sinungaling. Bangag! Tigil mo muna yung pagsisingot mo kasi. Wala kang gagawin sa sobrang pambabastos na ginagawa nila sa vice president. Putang ina, nakakainit ng ulo. Paano naman yung pangbabastos ng vice president sa president at saka sa first lady niya? Anak ng... Totoong bangag na administrasyon na ito. Anong gagawin natin? Putang ina mo, wala ka nang gagawin. Magre-resign ka na lang. Kaya naman lalong pinaiyak ng isang Marcos supporter ang mga alip. Ito din sila no kay na to. Ito din sila men. Siguro dahil hindi nila matanggap-tanggap na yun nga nabutasan yung vice presidente nila. Pinapa-impeach na. Ang gusto din nila, gagawin din nila sa kabilang administrasyon. 'Di ba? Like ewan ko minsan kasi parang pilit na yung yung gusto nilang yung gusto nilang rebuttals. You know, like halimbawa 125 billion tapos ang ibabato naman nila sa kabila. Magnanakaw ka ng pera. Tapos yung impeachment naman, babatuhin din naman nila yung kabila na mag-resign ka. So alam nyo yung parang, parang 100% laban sa inyo, tapos yung ibabalik nyo 50% lang. My God. Pores ni Duterte na hindi bobo ang Pangulo dahil alam naman ng taong bayan na sila ay traidor. Hindi bobo si Pangulong Marcos. Ilang beses siya pinira ni Digong. Ilang beses siyang siniraan ni Digong. At Wait lang. I think bagay si Garcia tapos versus dun sa babaeng yun. I think match na match sila. Sana mag-debate sila. ilang beses pinagtangkaan ni Digong na magkudita. Tapos isasali mo sa National Council pag ginira tayo ng China. Diba? Alam naman natin na si Digong pro-communist yan. Tama. Huwag niyong gawing tanga ang presidente. Ngayon sasabihin ninyo, kinakawawa si Sara, kinakawawa si Digong, pinagtatanggal ni BBM. Bakit? Walang aasahan si Pangulong Marcos sa kanila kasi alam ni BBM na mga traidor sila. Sila ang threat sa ating bansa. Kasi Tama, tsaka hindi naman talaga kinakawawa yan. Nafe-feel lang nila nakawawa kasi yun nga, idolo nila eh. piya sila sa China. Ano pang antayin ni Pangulong Bongbong Marcos at ano pang aasahan niya na advice na isabi ni Digong at ni Sara sa kanya, ni Gloria at ni Era, ipareho naman yung mga yan magkakasabuan. Diba? Sa lang ang masasabi ko, no to pro-China. Yun. Diba? Agree, no to pro-China talaga tayo dapat, men. So, again, ang video ito ay from Kent Garcia, so courtesy. Simple lang. Attorney si BP may alam. Puki ng inang may alam sa pagnanakaw. May alam si Sara sa pagnanakaw. Alam niyo kung bakit? Wala pang napatunayan si Sara. Napatunayan lang niya magnakaw. Lalo na ngayon, ang presidente natin si BBM ihawak ni Digong ang shabu. Bakit? Diyan naman kumikita si Digong. Bakit? Nung naging presidente ba si Digong, may negosyo ba siya? Anong negosyo ng mga Duterte? Magbigay kayo ng isa, ba't ang dami nilang pera? Ang daming namatay adik, pero ni isang drug lord, wala. Yun Yan ang lang. masakit sa inyo mga DDS eh. Sigaw kayo ng Duterte. Tapos tanungin kayo, bakit ang daming pera ni Duterte na wala namang negosyo? Magbigay kayo ng negosyo ng mga Duterte. Ano bang negosyo ng mga Duterte? Bakit bilyon-bilyon ang pera nila? Kaya mga DDS, bago kayo bumanat sa akin at kumalaban kay BBM, ilabas nyo muna kung bakit sa aligasyon lahat ni Trillanes sa mga Duterte, hindi nila makasukasuhan si Trillanes. 'Di ba? Doon pa lang eh. 'Di ba? Sana maging din talaga sila, men, yung mga supporter nila, yung mga alipores nila. Timbangin din nila ba? Or tingnan din nila yung side na yung mga binabato nila sa mga mga idolo nyo.
Tama ba yun? Or tama naman siguro yun kasi meron ngang mga ebidensya. Hindi naman nila maka-counter or hindi naman nila kina-counter eh. Alam niyo yung counter pa nga nila is nakakatawa. Halimbawa, yung 125 billion confidential funds, ang kina-counter lang nila doon, magnanakaw ka BBM 1 billion. So hindi nasagot yung 125 million. 'Di ba? Kung gusto talaga nilang siraan itong administrasyon, dapat bago nila sabihin yun na merong billion-billion na ninakaw itong administrasyon, dapat yung 125 million nila, kiniklear na nila yun para mas lalong, para paniwalaan din sila ng tao ba? Eh kaso hindi nila magawa eh. Pangalanan mo ba naman na piatos yung ano, di ba? Ilang beses sila hinamon ni Trillanes, hindi nila sinasagot at hindi nila kinakasuhan. Kasi na once na sumagot sila, doon palang guilty na. Anong aligasyon Trillanes? Kay Pulong Duterte at asawa ni Sara. Drug smuggling, 11 billion. Nako. Hindi sinagot ni Pulong. Bakit? Kasi pag sinagot ni Pulong, makakalkal. Ganon din kay Digong. Hindi rin pinirmahan ni Digong ang waiver sa BPI kasi makakalkal. Boom. Ngayon, pag nakita ang laman ng pera niya sa BPI na umabot ng 11 trillion or Oh. 13 billion, 11 to 13 trillion, anak. Uy, mayaman ah. Totoo ba yan? question, magiging Harry Roque si Digong. Tatakbo ng Abu Dhabi kasi hindi ma-explain na sobrang laki ng pera niya na wala naman siyang negosyo at saan niya galing. Kaya naman matinding panawagan ng mga Marcos supporter isama sa NBI watch list at ipatawag sa Kamara ang mga katulad ni Lola Pustiso at Nako. iba pang mga alipores ni Duterte na puro pang wawalang hiya sa Pangulo at sa bayan. Samantala, lalo naman umiyak ang kampo ng mga Duterte nang hindi nila makuha ang suporta ng AFP na mag-alsa ng kudita matapos sibakin ang mag-amang Duterte sa NSC. Ang sinasabi Well, malabo na din naman talaga makuha nila yung AFP at PNP, men. Kasi, yun nga, dapat yung loyalty kasi nila nasa government eh. Or mananagot talaga sila. Sabi ko nga sa inyo dati, di ba, na kung ano talaga, kung gusto nyo talagang ipaglaban, yung gusto nyo, halimbawa, nung dati, di ba, nagkaroon dati ng issue na parang tinatakot daw yung mga AFP na kapag pumanig sila sa past administration is tatanggalin sila. Man, I think yun naman talaga yung dapat gawin, di ba? Or siguro, pwede naman, like, nire-respect naman lahat ng ano nila. Nire-respect naman yung mga opinion nila. At the same time, hindi mo kasi pwedeng, hindi mo pwedeng, tawag dyan, hindi ka pwedeng mag-ano sa dalawang, bangka ba yun? Dalawang ilog, something like that. Na parang, pagsabayin mo na, I think sa panahon yun ni Kibuloy na parang, nananawagan sila na yung mga police or army yata yon na sana suportahan nyo itong side ni Kibuloy, something like that. So parang ang gusto nila mangyari doon, yung iba kumalas, 'di ba? So paano yan? Paano nila magagampanan yung trabaho nila kung two sides yung gagampanan nila? Tapos ang pangit namang tingnan, 'di ba, kung AFP laban sa AFP or police laban sa police dahil lang sa mga sinusuportahan nila. 'Di ba? Kaya nga wala nang ibang diyan, walang ibang pwedeng action diyan kundi kung willing ka talagang panindigan yung paniniwala mo or whatsoever, tatanggalin ka sa pwesto. Or pwede mo namang sarilihin mo na lang yung sinusuportahan mo kasi yun nga parang pangit nga naman na PNP versus PNP, 'di ba? Ano yun kapag pupunta ka ng rally, PNP versus PNP, bigla kang kapag kadating natin dun sa field or sa kung saan magra-rally, doon ako sa kabilang side. Di ba sobrang pangit ng ganun? So dapat talaga tanggalin sila. Hindi ibig sabihin na tinanggal sila dahil yun nga parang nilalabag yung sarili nilang opinion, kundi dapat yung loyalty kasi nila nasa government. Ewan ko kung naintindihan nyo. ni Roque, dito daw sa ginagawang ito ni PBBM, dapat ang AFP at ang PNP daw kumilos na laban sa gobyerno. Sinasabi nila mag-alsa na, magkudeta na. Pero ngayon, ito, naglabas ng statement ang AFP. Suportado nila ang desisyon ng presidente. Kung inalis man ng presidente sa NEC, sila Digong at Sara Duterte, sabi ng AFP, suportado nila yan. Very clear po yung mandate namin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. In other words, we will follow the chain of command. O paano yan? Di iyak ang kampo ng Duterte. Sa harap ito ng mga panawagan, ang panawagan ni Harry Roque, kumilos na daw ang AFP at PNP. Sabi ni Captain Dado sa ni General Macanas, yung mga Duterte, ang sabi nila galit Grabe din talaga to si Dado, grabe parang yung bibig niya. ang AFP at ang PNP sa naging desisyon na yan ni PBBM. Pero lumilitaw dito yung mga panawagan ng mga DDS na kumilos na ang military at galit na daw ang military dahil dyan sa pagkakatanggal kay Sara at kay Digong sa NEC. Pero lumalabas hindi. Sa official na statement ng Tama, sinasabi lang naman talaga nila yon para yung mga supporter nila maniwala din ba or magkaroon ng hope na parang siguro may mga mangilan-ngilan men, pero kung iba'y percent mo na parang yung AFP or
police na sasama sa kanila. I think hindi aabot ng 10% eh. 'Di ba? Parang pinapaniwala lang din nila yung mga supporter nila para syempre ganahan din. Kaya yung iba, sobrang beast mode sila sa comment section. Suportado ng AFP ang desisyon na yan ng presidente. Bakit? Ay kasi nga, presidente yan eh. Kung anong desisyon yan, susundin nila yan. Oh. Yan ang Tama. sabi ng AFP. Actually, kung sino yung gustong papuntahin ng presidente, yun yung kanilang iniimbita. Kahit theoretically, kasama yung mga former president. Yung pagsama kasi sa mga former president, ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo. Yun yung kanyang expansion. Nung panahon ni Cory at saka ni Ramos, in-expand nila yan to include education, to include the economy, to include politics. So na-expand yan nung panahon ni President Cory at President Ramos. Pero mas na-expand yan nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero hindi necessarily yung mga nakaupo dyan ay pinapadalo. Kahit nandyan sila. Sabi mo nga, nung panahon ni Digong, mismo si Vice President Leni Robredo ay hindi naiimbitahan. Ang talagang regular na nagmi-meeting ay yung Executive Committee ng National Security Council. So pwede namang ituloy yung function yan, importante function, na hindi iniimbita yung Vice President at saka yung mga former President. 'Di ba? Sobrang iniiyakan nila na hindi na isali si VP Sara pero nung time naman nila si VP Leni hindi din naman nila sinasali. So ano 'yun kapag kayo pwede, kapag sa administrasyon ngayon hindi. Reklamo si Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya, bakit hindi ako iniimbita? Bakit hindi ako pinapadalhan ng mga minutes ng National Security Council? So isa yun sa trigger para i-normalize ni President Bongbong Marcos na huwag na siyang isama. Yun yung naging trigger para i-justify itong EO81 na hindi nakasama yung mga former presidents. Alam naman kasi natin na for the president, dahil sa mga nangyari last year, for the president, yung mga Duterte ay naging national security threat. Una, dahil sa kanilang mga threat sa presidente, as early as January 2024, nung Tapos mga pro-China pa sila. sabi nila ay dapat bangag na presidente ay ibagsak sa pamamagitan ng mutiny, people power, uprising, and even secession. And even a hint of assassination. At several months ago, ay finormalize naman yan ni Vice President Sara nung tinreten niya ng assassination. Yung presidente, yung first lady, at saka yung speaker. So nagiging, pan sila sa mga ng presidente at saka ng gobyerno, nagiging threat sila sa national security. Anong ginagawa nila sa National Security Council kung sila ay miyembro nun? So finormalize itong EO81. At panghuli, yung mga Duterte ay openly pro-China. Kaya pinag-uusapan dun sa National Security Council, issues related sa external security natin like West Philippine Sea, na nilulusog tayo ng China. Tapos nandun yung Lakas ng trip, 'di ba? Bigla kang pagbabantaan mo yung BC at I mean yung asawa tapos yung presidente tapos bigla ka magtatanong kung bakit ka tinanggal. 'Di ba? Kung usapin naman na parang personal na bangayan nyo yan, sa China naman, usapin China, ang loyalty nyo parang nasa China din naman eh. 'Di ba? Makipag-gentleman's agreement ba naman kayo? Biruin nyo 2016 yung arbitral ruling. 'Di ba? Time ni Digong 'yun. Time na sana 'yun na parang i-push yung pagkapanalo natin doon. Pero anong nangyari? Biglang nilatagan ng gentleman's agreement. Kaya tuloy yung China nagiging mas matigas. Mas lalo tuloy tayong nahirapan ngayon na tawag diyan, ipaglaban yung panalo natin sa arbitral ruling. Isinayang nila yung mga taon na sila yung nanunungkulan eh. 'Di ba? Sila lang din talaga yung nagpapalakas ng loob ng China. Tapos ang gusto nila, isali pa sila dito sa NSC. Anak ng teteng. Ang pinakakalaban naman nating bansa ngayon, China lang naman Siya yung top 1 na kalaban ng bansa. wala kang tiwala in relation sa ating foreign policy. Yung publicly, openly, sinusuportahan ng China. So yun yung mga naging dahilan kung bakit naglabas ng EO81. So mahalaga yung pinag-uusapan dyan. Hindi lang internal security, hindi lang usapin ng secession, hindi lang usapin ng mga revolutionary groups na gusto pabagsakin yung gobyerno. Usapin din ito primarily ng external security. Usually, meron ka dyan mga confidential papers. Bibigyan ka dyan ng confidential papers. Baka yung mga confidential papers na yan kung saan mapunta. No, kung saan mapunta. Dahil nga, inuulit ko, openly pro-China ang mga Duterte. Especially the Vice President Digong and Openly talaga yan kasi nung time na tinatanong si BP Sara kung ano yung opinion niya sa mga pangwawatarkano ng China, no comment siya. Anak ng teteng. Tapos gusto mo nasa NSC ka tapos no comment ka. Anak ng toko. Sasabihin nyo pa na hindi trabaho ng Vice Presidente yan. NSC nga siya, di ba? to some extent, si Gloria Macapagal Arroyo, nakaliado ng mga Duterte. Mukhang si Erap naman, hindi naman magreklamo dahil mukhang medyo may karamdaman. Pero si Gloria Macapagal Arroyo tahimik. Pero kanyan, extension niya ng open warfare between the Dutertes and the Marcoses. Very open, very blatant na hindi namin kayo kasama. Irrelevant ka. Correct. No? Irrelevant ka. Wala na kayong silbi. Kayo ay national security threat. Todo yung mga banat ng kanilang mga talking heads, todo yung banat ng kanilang mga trolls, todo yung banat ng kanilang mga bloggers. No? Sinasabi mga ng iba, this is illegal, this is unconstitutional. Actually, nasa prerogative ng presidente yan dahil hindi naman yan talaga bahagi ng ating national law. Yan ay bahagi, binuo ng true executive order. Nabunga yan ng executive order number 40. Ano din yung courtesy din pala dito sa nagsasalita
Sec Ronald Liaman. number 50 at saka yung administrative code ni Cory, no? So yan ay ginagawa ng presidente, yung EO na yan. So hindi siya illegal. No, whether ito ay tama o mali, ay bahala na yung mga mamamayan kung anong tingin nila. Pero tingin ko ay kung tinetreten mo yung presidente ng assassination, tinetreten mo yung presidente ng mutiny, coup, secession, at openly sinusuportahan mo yung isang superpower na ini-invade yung ating diba? bansa. Bakit anong ginagawa mo sa National Security Council? Dapat Malaking sampal yun. Tapos nakakatawa lang din isipin, nagtatanong pa siya kung bakit tinanggal siya. Diba? Lakas ng wala karon. Kaya yun yung dahilan kung bakit nagkaroon ng EO 81. Well, yung dati natin pinag-uusapan, kung yung mga Damocles sword sa ulo ng mga Duterte ay bumaba, then talagang matindi na, sobrang tindi na yung away. Ano yung mga Damocles swords na yan? Yung ICC. Yan ba ay papasok ngayong taon na ito? Yung impeachment, yan ba ay matutuloy? Battle lines are being drawn eh. Meron kang January 13 rally ng Iglesia ni Cristo, meron kang against impeachment, meron kang rally ng Bunyog Party in support of impeachment, at saka meron kang January 25 rally ng Clergy Against Corruption na banat sa Marcos at saka sa mga Duterte. So battle lines are being drawn, no? Criminal cases na nakaamba na isang pa, Yan na. ay tingin ko mangyayari in the next few months. So itong mga Damocles swords na ito, criminal cases, ICC impeachment, at mga massive rallies na pinaplano, pag bumabayan sa ating political landscape, then mas matindi yung bakbakan. Talagang kanyan, gera. Diba? Ang galing. Ang galing. Malinaw pa sa klaro yun. So yun lang naman. Ang video yun ay mula kay The News Board and courtesy na din kay Ken Garcia at kay Sec Ronald. So supportahan nyo rin sila. And yeah, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, The News Board, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So kita nyo naman yun, men. Malinaw pa sa klaro yun. Nagtatanong pa kung bakit daw siya tinanggal sa NSC. Diba? Kasalanan niya din naman yan. Sobrang litaw or lantaran yung pagiging pro-China nyo. Tapos huwag nyo sasabihin hindi kayo pro-China. Kasi nung time nyo, sobrang binesti nyo talaga or binest friend nyo talaga yung China. May pag-grit-grit pa nga kayo dati, di ba? Tapos yun nga, yung kahit lantaran na yung panghaharas nila, no comment kayo doon. Wala kayong sinasabi. Diba? So, anong iisipin ng mga kapilipinuhan dyan, mga kababayan nyo? Ano yun? Okay lang? Okay lang yun. Pag ganon. Diba? Harap-harapan yung mga pang-oogag nila sa atin. Tapos, magno-no comment lang kayo. Tapos ngayon, pinagsisigawan or pinag-iiyak nyo kung bakit kayo tinanggal sa National Security Council. Unang-una sa lahat, from the word national security, dapat national security, it means loyalty mo na sa Pilipinas. Kasi yun nga, kasi sabi nga nila na kung yung away daw natin dito sa loob, wag daw na nating dalhin sa labas. Kasi parang kinukumpara nila dati na halimbawa daw nung time ni PRRD na magkalaban daw si BP Leni tapos si PRRD sa loob. Pero kapag sa usaping ibang bansa naman daw yung kalaban ng Pilipinas is nandyan lang daw si BP Robredo. Parang pinapayagan lang ni PRRD. So parang kine-question nila yun na bakit sa time ni PBBM na may personal daw. Kung meron daw silang bangayan dito sa loob, wag daw isali yung bangayan sa labas. Kaso nga, ang tanong dito, yung loyalty ba ni BP Sara ay nasa Pilipinas ba talaga? Sige, sabihin natin may loyalty siya sa Pilipinas. Pero hindi pwedeng hindi pwedeng mag-serve ka ng two country. Hindi pwedeng dalawa yung master mo. 'Di ba? Hindi pwedeng maging neutral ka, Pilipinas at China, especially ngayon na meron ngang hindi pagkakaunawaan, meron ngang girian, meron ngang agawan ng teritoryo nangyayari. Hindi pwede 'yun. 'Di ba? Kailangan mong pumili. Siguro dati kung nagbigay ka lang ng ng statement mo na kaibigan kami ng China pero itong pangwawater kano nila hindi ko to pinapalagan ko to. Galit na galit din ako. Siguro kung naibigay ka ng mga opinion na ganun, baka pinagtanggol pa kita na, oy, si BP Sara, dapat hindi yan tinanggal sa sa National Security Council kasi syempre, wag personalin yung away nyo dito sa loob. Ibang usapan yung sa ibang bansa na kalaban ng Pilipinas. Kaso hindi, lantaran ka rin 'di ba? Lantaran din yung pagiging loyal nyo sa China. Lantaran din yung halos ayaw niyong pikunin yung China kahit na harap-harapan na yung pang-oogag ng China sa atin, di ba? Tapos yun nga, ang isa din, ang pinaka-importante sa National Security Council, yung Pangulo. Tapos yung Pangulo, pinagbabantaan mo na tsutsugin mo. So anong ini-expect mo? Meeting kayo, tapos binabantaan mo pala yan. Mas lalong mangingilag sa'yo yan.
Kaya wag niyo sisisihin yung admin ngayon kung bakit humantong sa ganyan na tinanggal kayo. Kasi in the first place, kasalanan niyo rin yan. Yan, si VP Sara, hindi kasi siya nag-iingat sa mga sinasabi niya eh. Tapos kapag sa usaping China-Philippines, nag-iingat siya sa mga sinasabi niya. Ano ba? Ano ba talaga, di ba? So, medyo nakakainis yung part na yan. So, again, kayo, ano masasabi niyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, that's it. Thank you so much for watching Philippine Noises.